Ngayon naman po, dumako tayo sa ating pinakaabangan na lahat, ang pakikinig sa salita ng Diyos. Ang ating tagapagsalita ngayong gabi na ito, na puno ng karunungan mula sa Diyos, may pusong naniningas para sa Panginoon. Naniniwala ako ang mensaheng dala niya ay hindi lamang basta salita, kundi ito ay isang fresh manna o espiritu o sariwang pagkain para sa ating espiritu na sadyang inihanda ng Diyos para sa ating ngayong gabi na ito. Kaya naman, na may pananabik at bukas puso, salubungin natin ang isang masibagong palakpakan para sa Panginoon. Ang ating speaker ngayong gabi na ito, si Brother Justiniano Morales, aka Brother Jun. Ako nga po wala si Brother June, para sa po hindi po nakakilala sa akin. Isa rin po ako sa ushering ministry. Ayan po. Share ko lang, no. Nung nakatapos ako ng posting counter. Siyempre sa huli nun, yung session 10. Medyo, ayan. Ibigay na sa atin ng Panginoon yung ng buwan ng Holy Spirit yung yung ating talent. Tungo sa kung saan tayo ministry na hararapat. Sa akin, dalawa lang natatandaan ko eh. Una, evangelism. Pangalawa, yung helper. Yun yung ushering. Yung pangatlo, ewan ko Alam, ba? Kaya, di ba nagtataka? O gulat? Kung bakit ako nakatayo sa inyong harapan. Siguro yata yung number 3. Na tinatawa yan Yung Ronald, ba't sa'yo tatlo, akin dalawa lang. Okay, saan niya? Pala yung number 3 ko ito. Saka, ayan. Sabi rito, because of God's will. Lahat po yan. Ay kalooban ng Panginoon. Yan po. Sabi niya, yan, kagaya nito, akala natin. Yan, tagapakinig lang tayo. Tagaupulan tayo dyan. Pero may ginagawa ang Panginoon na plano sa buhay natin. Amen? Mali natin, baka sa susunod, kayo naman nakatayo rito sa harapan. Di ba? Amen? Okay, sabi sa katabi mo, kapatid, handa ka na bang tumayo rito sa harapan? Okay po, umpisa na tayo. Handa na po ba lahat? Ang text po natin ngayon, yung isa sa pinakasikat na Bible verse o talata sa Biblia. Sino po nakakalam? Ayan na. Nalaman nyo na. Ayan na. Papahula ako pa saan Ayan, John 3:16 po. Paibasa po. Nang walang kopya. Ayan, yan. Walang kopya. English Ako yung Tagalog. Ayan. Tayo ba kami? Pwede po. Tayo po tayong lahat. Basahin po natin ang ating message sa gabing ito. Walang kopya. English po sabay-sabay. 1, 2, 3. God so loved the world, He gave His only begotten Son. The Lord believes in Him shall not perish but have eternal life. Let's pray. Dakilang Diyos, muli maraming salamat, O Lord God, sa oras na ito, Panginoon, sa pagkakataon, Panginoon, na binigyan niyo ang kalakasan, Panginoon, na mahiyag ang iyong salita, Panginoon. Salamat, Lord, sa paglilinis ng aking puso. Salamat sa pagpapataon na aking mga kasalanan po. Alam niyo po na hindi po kami karapat dapat umarap sa inyo, Panginoon. Ngunit, Lord God, sa kabutihan niyo, Lord God, ito po'y amin nagagawa. Lord, samahan niyo kay Panginoon, simula umpisa hanggang matapos po ang pag-aaral na to, Lord God. Nababawanin namin yung salita, Panginoon, dumami sa aming isipan, dumali sa aming puso, patuloy namin ito. Mais sa buhay, Lord God, sa pang-araw-araw. Uli, Panginoon, samahan niyo kami. We praising Lord, Panginoon, in His name. Amen. Yan. Meron pa bang di nakakalam nun? Taas mong amay. Walang extra rice. Share ko lang, yung nasa Abu Dhabi ako. Nag-uumpisa pa lang magsimba nun. Hindi pa ako born again. Yan. Tinanong ako yung pastora namin. Siyempre, asawa ng pastor. Pastora. Sabi niya, Brother Justin. Yun Justin. Brother Justin. Sabi niya, Sabi niya, Brother Justin na lang kasi ang haba ng name mo Justiniano, sabi niya sa akin. Sabi niya, sige, Brother Justin na natawag ko sa'yo. Ang tanong niya sa akin, may alam ka bang memory verse?
Meron po, dalawa. Yan. Ano po yun? Sabi, ano yun? John 3:16, tsaka John 14:6. Amen. Hindi pa ako born again pa, mga kapatid. Pero may baon na akong memory verse o salita ng Panginoon. Nung nag-born again na ako, naging 3. Nadagdagan ng 1. Pero mamaya malalaman nyo kung ano yun. Amen? O, tuloy na po tayo. John 3:16. Yan na. Sapagkat, ayan, dyan tayo. Sapagkat gano'n lang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan. Kaya binigyan niya kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay di mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po. Ang tanong dito, bakit gano'n na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan? Sino po ba yun? Yung mga nasa sanlibutan? Tayo po. Tayo po yun. Mga sanlibutan tinutukoy ng Diyos. Ayan po. Talakayin na po natin yung pag-ibig ng Diyos o ang pagmamahal ng Diyos sa tao. Number 1. Yan. Ang pag-ibig ng Diyos ay matatawag natin itong ilang relationship o relasyon ng Diyos sa tao. Ayan po. Kung babasahin po natin, babalik tayo sa Genesis, no? Sa creation. In the beginning. Genesis 1:26. Doon po tayo sa John 1:1. Sa Genesis 1:1. Doon po tayo sa Genesis 1:26. Basahin po natin. Katapos sinabi ng Diyos, "Ligtayin natin ng tao ayon sa ating wangis. Sila ang mamahala sa atin ng uri ng hayop, mga lumalangoy, lumilipad, lumalakad at lumalapang." Sa paglikha pala ng Diyos sa tao, dito pa lang nakikita na natin ang kahalagahan ng tao sa ating Diyos. Likha niya ang lahat, higit sa lahat, inaramdam niya ang kanyang pagmamahal sa atin. Una, nilalagaan niya tayo. Pangalawa, pinakain niya tayo. At pangatlo, binihisan niya tayo. Ito yung mahihilong tulad natin sa ating tahanan o sa ating pamamahay. Na kung saan, meron tayong mga magulang na nag-aalaga sa atin, nag-aasikaso sa atin. Nung tayo'y sinilang dito sa mundo. Ayan po, ginawa ng Diyos. Tayo rin ay kanilang nalagaan, pinakain, higit sa lahat, binihisan. Hanggang sa tayo magkaisip, tinuruan tayo ng magandang asal. At pinakilala ang Diyos sa magitan ng panalangin at pagsamba. Kung babasahin po natin sa John 15:5, sabi niya po ron, John 15:5 po, sabi ron, I am the vine, you are the branches. Abide in me. You bear much fruit. Saan ba rin? Ngunit kung hiwalay po tayo sa Panginoon, wala po tayo magagawa. Tinagalog ko na yung huli. Apart from me, you can do nothing. Dito po na pinapakita ng Panginoon na siya ang Ama, tayo po yung mga anak. Tayo po dito, kung masunurin po tayong mga anak, ibig sabihin po, meron po tayong pagpapalang nakalaan. Pero kung tayo po ay suwail na mga anak, yan. Siyempre, meron tayong pagpapalo. Amen po? Saan ba tayo sa dalawa? Yan. Kaya pong bahalang sumagot. Ayan po. Imagine natin, Miss Gay, si Mrs. Gay, nagkaanak ulit. Imagine lang naman Imagine lang. Andiyan si Sistina. Yung kasi edad na siya. Eto na. Eto na, sabi ng doktor. Ma'am, babae po. Baby girl. Ayan. Baby girl.
Ngayon, eto na yung nurse, dala-dala na yung baby. Dala-dala na. Yung pagkakita nila, napasigaw si Pastor Luis sa saya, sa galak. Praise the Lord! Hallelujah! Ganon din po ang Panginoon, yung Diyos. Kung nakita tayo ng pagkatapos tayong likain. Basahin po natin sa Genesis 1, sa 31 sa huli. Ayan. Pinagmasdan ng Diyos. Yan. Nilikha at lubos siyang nasiyahan. Yan. Ang sabi? Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niya nilikha at lubos siyang nasiyahan. Ibig sabihin, kung tinignan ng Diyos ang kanyang nilikha, maganda at perfect. Kasama tayo. At isa pa, bakit gano'n na lang ang kasiyahan ni Pastor Roy? Kasi yung nakita niya yung baby, kamukha niya. Wow! Praise the Lord! Hallelujah! Imagine lang naman yun. Number 2. Number 2 na po tayo. Ang pag-ibig ng Diyos, yan. Matatawag din natin itong universal. Pangkalatan. Ayan po. Pasahin po natin sa 1 John 4:9. Kita ng Diyos, pag-ibig sa atin, sinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak dito sa mundo. Upang sa pamamagitan niya ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Yan. Ibig sabihin, di lang ako, di lang ikaw, ang mahal ng Diyos. Kundi lahat tayo nilikha dito sa mundo. Ayan po. Basahin din po natin sa 1 John 4:21. Yan po. Kaya itong utos ng taong Amen. Ang utos po ng Diyos, ang sabi ron? Ang utos ng Diyos ay mag-ibigan, magmahalan yan. Mag-ibigan o magmahalan tayong lahat bilang magkaapatid sa ating Panginoong Hesus. Amen po. Ika nga maging mayaman ka man, yan. Mahirap, maputi ka man, o maitim, may buhok ka man, o kulot ha? Kulot. Wala akong sinabing kalbo kulot. Yan ha? Sinabi mo rin Ayan ba yun? Ha? Mga kapatid, lahat tayo ay mahal ng Diyos. Po. Nandadamay ka, brad. Eto na. Mabilis ba ako? Number 3. Hanggang 10 to Binibilis ako na. Number 3, yan. Ay, number 3 tayo. Ayan, number 1? Ang pag-ibig ng Diyos, yan, ay matatawag din natin isang gift o regalo. Yan. Basahin po natin muli. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya kanyang bugtong na anak, ang sino mang sumampalataya ay di mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tanong, ano po ang naging dahilan ng Diyos kung bakit ang ating Panginoong Hesus ay kanyang binigay bilang pagtubos sa ating mga kasalanan? Ito po. May nakaraan yan. Sa Old Testament, o kaya sa Lumang Tipan. Yan. Yung mga panahon ng mga Israelita. Yan. Basahin po natin yung yung sa aklat ng Levitico. Chapter 1, verse 1 to 4. Ayan. Utusan niya si Moises na sabihin sa mga taga-Israel, kapag may naghahandog sa inyo ng hayop sa Panginoon, maghandog siya ng baka, tupa o kambing. Kung baka ang kanyang ialay bilang handog na sinusunog, kinakailangan ay lalaking baka at walang kapintasan. Ihahandog niya ito malapit sa may pintuan ng tondang tipanan
para sa pamagitan ng handog na ito ay tanggapin siya ng Panginoon. Ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng bakang inihandog niya at ito ay tatanggapin ng Panginoon para matubos siya sa kanyang mga kasalanan. Amen? Ganun pala, no? Yung proseso ng mga Israelita no, kung paano sila mag-alay o maghandog para sa ipapatawad ng ating mga kasalanan. Yung ano, yung mag-aalay ka ng mga, yan, yung kagayan yan, yung mga baka-baka. Hayop. Pero salamat sa Diyos, no? Dahil hindi na natin to ginagawa sa panahon natin ngayon. Alam niyo po bakit? Mahal na po yung bilihin. Hindi po to yung karne na kilo-kilo lang. Buong baka po to, buhay. Ang higit sa lahat, walang batik, walang kapintasan. Meron pa kayong ganun sa panahon natin ngayon, di wala na yata siguro nun. Diba? Kaya pasalamat tayo sa Panginoon. Amen? Dahil tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan. Amen po. At dahil nga sa paulit-ulit, yan, na ginagawa ng tao, yung mga kasalanan, at sa pagmamahal na rin ng Diyos sa atin. At ayaw niya na tayo mapahamak sa apoy ng impyerno. Iligtas niya tayo sa magitan ng kanyang bugtong na anak na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen po? Yan, basa tayo. 1 John 4:10. Ayan. Ito, Hindi tayo umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. At sinugo niya ang kanyang anak upang akuin ang ating mga kasalanan para sa kapatawaran natin. dito muli pinaramdam ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa magitan ng anak. Ayan po. At sabi sa Matthew 20:28, Maging ako na anak ng tao ay naparito sa mundo, hindi upang paglikuran, kundi upang aking buhay, para maligtas ang maraming tao. yan, ang pagkamatay ng ating Panginoon ay para sa lahat. Lahat tayo ay tinubos sa ating mga kasalanan. Sino po nakapanood dito ng 7 Last Word? Yan. Doon po ay nakita natin kung gaano kahirap ang dinanas ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Amen po. At sa John 19:30, ang sabi, Nang masisip na ni Jesus sa alak, sinabi niya, tapos na. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. ito po yung isa ako sa nag-exhort niyan. Nung 7 Last Word. Sana hindi kayo nakapanood eh. Nervous ako nun. Kaya ang kanyang sinabi, no, nung mga lagutan siyang hininga, it is finished. Tetelestai. Ibig sabihin po, tagumpay po ang ating Diyos sa kaaway. Yan po. Yan. Dako na naman tayo sa ano. Yan, sa pang-apat na tayo. 6 na lang. Kunti na lang. Ang Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ay matatawag din natin itong daan. Yan. Para sa ating kaligtasan. Ang sabi sa ating talata, no, kung sino man sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi, dahil sa pagmamahal sa atin ng Diyos, gusto niya tayong maligtas sa kapahamakan. At ayaw niya tayong mapunta sa impyerno. Ngunit, subalit that what? Ang bawat isa ay may kailangang gawin. Hindi lang po tayo basta nakakilala sa ating Panginoon. Bagkus, dapat tayo sumampalataya sa Kanya para po sa ating kaligtasan. Sabi nga sa John 1:12, kung sino man po ang tumanggap, ayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya, ibinigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Amen po. Kung tatanggapin po natin sa ating buhay at sasampalataya po tayo po ay tuturing na kanyang mga anak. Amen po. John 3:18, sabi niya ron, Sumasampalataya sa kanya ay hindi hahatulan ng kaparusahan. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinahatulan na dahil hindi siya sumasampalataya sa isang anak. dito naman kung tayo po ay sasampalataya sa ating Panginoon,
Hindi na po tayo daranas ng kaparusahan sa apoy ng impyerno. Ibig sabihin po, sa ating pananampalataya, tayo po ay naligtas. Ayan po. Basahin po sa 1 John. 1 John 5. Sabi niya, yan. Sino ba ang nagtatagumpay laban sa mundo? Ang sumasampalataya na si Jesus. Yan. Ang tanong po dyan, sino daw po yung nagtatagumpay sa mundo? Ayan. Sagot po natin, ang lahat ng sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus na anak ng Diyos. Ano po yung sagot? Ayan po. Yan. Parang napakabilis ko ah. Conclusion ah. Okay lang may oras. May tension opening pa ako, kaya minahambat na dito. Ayan. Conclusion na po tayo ha. Ayan. Ha? Baka mainip kayo eh. Kaya hinihakan ko na lang 4. Ang kala ng iba, no? Conclusion na tayo, no? Ang kala ng iba, ang buhay natin sa mundo, yun yan, yung relax, bisi-bisihan, trabaho, buhay-buhay. Naisip ko na yung sinabi ni Pastor Roy dati, hindi nemo niya eh. Ito yun, sabi ni Pastor Roy, gigising ng maaga, kaya ikot-ikot tayo ha. Kakain, magtatrabaho, isweldo, padala, tapos enjoy life. Ulit-ulit tayo. Yan. Gigising ng maaga, kakain, magtatrabaho, isweldo, magpapadala, tapos enjoy. Enjoy life. Yan. Paulit-ulit lang. Yan. Pero ang hindi alam ng lahat, yan. Hindi alam ng karamihan na may paghuhukom na darating bawat isa. Yan po. Kung hindi tayo sasampalataya sa ating Panginoong Hesus, alam na po natin ba? Pero ayaw na po ng mangyari ng Diyos sa atin yun. Pero sabi niya po sa Hebrew 9, verse 27, sabi niya po. Hebrew 9:27, sabi niya rin. Minsan lang po mamatay ang tao. 9:27 na natapos ay paghuhukom. Ayan po. Kung alam mo po sa iyong sarili, no, na ika'y ligtas na. Saan? Ano? Kung alam mo sa iyong sarili, no, na ika'y ligtas na. Ayan po ah. Yan. It is appointed for men to die once. But after this, the judgment. Yan po. May talagang paghuhukom po sa bawat isa. Kaya no, kung alam mo sa iyong sarili, no, na ikaw ay ligtas na. Paano naman yung mga hindi pa? Kagaya ng pamilya natin, mga kaibigan natin, yung mga kakilala natin. Gusto mo rin ba pagdating ng paghuhukom maiwan sila? Yan. Mga kapatid, di pa po ulin lahat. Para sila din makasama natin. Share po natin yung salvation na tinanggap natin ng libre sa ating Panginoon. Sa bawat isa. Nung sa gayon, matanggap din nila yung regalo ng Diyos, ang buhay ng walang hanggan. Doon po yun sa langit. Amen po. Share ko lang po yung buhay ko. Yan. Medyo masalimuot to. Yan. Share ko lang po yung bago ako na born again,
At before ako na born again. Yan. Palasimba rin po ako tuwing linggo. Laman din ako ng Baclaran Church. Sige, malapit lang sa amin, taga-Pasay lang ako eh. Kasi yung po sabi ng magulang namin, magsimba kami. Pero syempre, tambay ako nun. Ginagawa ko naman eh. Sisimba ko tuwing linggo. Pero pag uwi ko, yun nga lang, andun pa rin yung kalokohan. Andun pa rin yung bisyo. Andun pa rin droga. Tapos pagdating ng linggo, simba uli. Ulit. Higit sa lahat, wala po sa plano ko yung mag-abroad. Pero naganap na. Una, napunta ako ng Saudi, bisyo. Yan. Pangalawa, napunta ako ng Qatar, bisyo pa rin. Pangatlo, napunta akong Abu Dhabi, bisyo pa rin. Dami. Sansako. Ang bisyo, sansako. Sansako. Pero doon para sa Abu Dhabi, sa lugar na yun, may gagamitin ng Diyos. Buhay ko. Yan. May gagamitin ng Diyos para sa aking pagbabago. Guess who? English yun ha. Guess who? Yan. Nakita kami ang tropa ko. Tropa ko sa Saudi. Kasama ko rin sa bisyo. Nakita kami sa Abu Dhabi. Ang kagandahan doon, nakita kami sa church. Sa church kami nagkita. Born again. Sisimba-simba na ako eh. Dahil nga sa medyo nauna siya sa akin, matagal na siya. Eto. Nagtuturo na pala siya sa Bible study. Eh ako bago pa lang, bisyo pa rin. Garilyo. Akala, kasi Abu Dhabi open country yan eh. Pag tang Webes nga, half day lang kami, yung kasama may dalang bag eh. Diretso kami sa bilan ng alak eh. Tapos sino mo sa bahay. Yan lang yun. Tapos yun nga, no? Yun nga, yung nagkita kami sa church. Yan. Ano niya na ako, ginagabay-gabayan niya na ako. Sabi niya sa akin, pag nahuli ka rito, sabi niya, tapos, maligayang araw mo. Sabi niya sa akin. Sira ang plano mo, ang pangarap mo, sabi niya sa akin. Yun nga, no? Eto na. Isang araw, kinatagpo na ako ng Panginoon. Tinanggap ko na sa aking buhay. Ayun, nagkaroon na ng unti-unti. Church na ako. Nagkaroon na ng unti-unting pagbabago. Na, sabi ko pa nga no? Kay Lord, sana po bago ako mabaptize, alisin nyo na po yung paninigarilyo ko. Tinanggal. Bait ni Lord, tinanggal. Sabi ko, praise the Lord. Tinanggal niya yun, yung paninigarilyo ko. At ito na talaga. Ang beses. Naiyak na talaga ako nun. Pero hindi ako iyak ngayon. Sa kwento na lang. Naiyak na talaga ako nun. Kasi yun yung bakit. Yung minsan may conviction tayo, no? Iano na tayo ng Holy Spirit. Yung ano kung buhay mo noon, yung buhay mo ngayon. Ito na, beses. Umiyak na talaga ako sa Panginoon noon. Dahil sa kanyang kabutihan sa buhay ko. Sabi ko, Lord, salamat. Salamat sa Panginoon. Sa pagmamahal. Talagang dinala niyo pa ako sa abroad. Ayaw nga mag-abroad eh. Dinala ako ng Panginoon sa abroad. Upang doon ko siya lubusang makilala. May nilang abroad yun ha. Pero, diba? Sabi ko nga noon eh. Lord, paano yun? Sabi ko. Yung panahon na nasa Pilipinas ako, nagbibenta ako ng droga, magamit ako ng droga, nakulong ako. Yung panahon na yun, nahuli ako, nakulong ako. Nasa kulungan ako, nakulong eh. Diba? Yung natukhang. Ano kayo natukhang ako? Wala nang balikan yun. Natukhang eh. Namatay ako, di ba? Pero sabi sa Panginoon. Kaya, ang bait ng Panginoon, buhay ko nun.
Kaya nabasa ko yung ano, sa 2 Corinthians 5:17. Reverse. Yan. Tininin. Therefore, if anyone in Christ is a new creation, the old has gone, the new has come. Kaya alam niyo na po yung tatlo kong memory verse. Hanggang ngayon. Ayan po. Tatlo na sila. Dati dalawa lang. Ayan po. Yan. Hindi pa tayo tapos. Meron pang isa. Ayun pala ito. Sinopering na itong isa. Yung isa. Sinopering na pala yung isa. Yun naman po, no? Sa kabutihan ng Diyos, yun. Yan. Nakita niyo naman po ako, no? Hanggang dito sa GCI, dinala ko po yun. Pero andito sa kabilang kwento, eh. Wala rito, eh. Sa kabilang papel, eh. Attention offering yun, eh. Yung kwento. Kasi isa lang, ano ko, yung verse ko sa preaching, sa tithes. Isa lang po yun. Kasi parehas na pag-ibig ng Diyos, eh. Diba? Ano po? Yung lamang po yung sa aking preaching, all glory belongs to God. Upo po ako kunyari. At tawagin ni Richard yung ano, yung magta-tights. At tutuloy. Ganda nun, 2 beses, oh. Sir, hindi ka na matatawag? Tatayo nang agad? Eh po, dadako na po tayo sa ating pagbibigay, no? Yung ano, yung pagbibigay po, ito po ay para sa mga member lamang po ng GCI. Para po sa mga bago, ano. Pero kung kayo po hinihipo, ng yung puso ng Panginoon, ng Holy Spirit, pwede naman po. May mga sobre po dyan. Yan po. Ito talaga, nag-usap kami ni Pastor, sabi, ito din mo itong ano, pauwi ka na eh. Sabi ni Pastor, pauwi ka na. Kaya please mga kapatid, huwag kayo mag-resign. Huwag kayo mag-resign. Itong ginawa sa akin. Huwag kayo mag-resign mga kapatid. Kung kaya magbakasyon kayo, huwag tayo bumalik. Pero praise God, no? Napakasarap dito. Kaya na doon, inaabahan ako eh. Nalalamig yung kamay ko eh. Nung tumayo ko rito, praise God. Sabi ko, Lord, alisin yung kaba ko, alisin yung nervous ko. Nalamig ako. Pero praise God, na-deliver ko po na maayos. Nang walang kakaba-aba sa tulong po ng Panginoon yan. Adako na po tayo sa pagbibigay. Ito po. Yung verse po natin, yan din po yun. No? Baka nakalimutan, basahin po natin uli. Para sa liwa uli. Refresh ba? Refresh. Yan. Sapagkat ganyan na lamang, ibig ng Diyos. Yung nabasa po natin, anong medyo dumabo sa sa ating puso diyan. Medyo natas tayo. Yun, isa, binigay. Bumubulong eh. Binigay, ano pa? Pag-ibig. Oh! Pagmamahal. Pag-ibig siya, pagmamahal. Yun eh. Yan, pag-ibig, pagmamahal. Binigay. Kanyang bugtong na anak. Binigyan tayo ng kaligtasan. Amen po. Ito, dito tayo sa number 1. Number 1, yung pagmamahal sa atin ng Diyos. Gawin po natin to in general. Ang pagmamahal ng Diyos, paggising mo sa umaga, isang pagpapala. Yung pupunta ka ng mesa, may pagkain, pagpapala. Yung aalis ka, may trabaho pupuntahan, pagpapala. Alin pa po? Yung pag-iingat ng Panginoon sa iyo at sa iyong pamilya. Diba? Pag alis mo ng bahay, makauwi ka ng maayos. Pagpapala rin. At higit sa lahat, may kalakasan. Yan po. Laking meron sa butika yun pag pag wala tayong sakit. Pangalawa, nung ibinigay ng Diyos, yan, ang kanyang bugtong na anak para tayo matubos sa ating mga kasalanan. Pangatlo, yung binigyan niya tayo ng kaligtasan para tayo hindi mapahamak sa apoy ng impyerno. Dito pa lang mga kapatid, maalaman natin hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Amen po? Pero ang hinihingi lang sa atin ng ating Panginoon ay ating tithes. 10% po ng ating kita.
para po sa kanyang gawain sa bahay sambahan. Ito po yung bahay sambahan. Hindi pa po natin maibigay. Ayan po. Sige po, ito, sample. Yung 100% mo, nakita mo, total kanya naman ang galing sa Panginoon lahat yan eh. Hingin sa'yo ni Lord yung 90%, ibigay sa'yo yung 10%. Ano mararamdaman mo? Di ba nakakalungkot? Baka hindi ka na magtrabaho nun. Siyempre, konti na lang matitira eh. Kukunin pa yung tax, di wala na. Pero nun, aabuti ng Panginoon. Kaya ganun lang hinihingi sa atin. Dahil alam niya kung ano ang ating pangangailangan. Amen? Diba? Kagaya ko. Yan. Kagaya ko. God is good. Yan. Kagaya ko, no, yung bago pa lang ako sa born again. Yan. Testimony ko na naman to. Marami akong testimony sa buhay eh. Sabi nga, no? Bago pa lang sa born again, napakahirap talaga magbitaw ng tithes. Totoo lang. Kaso yun nga lang, kasi medyo malilit yung sweldo natin. Medyo maliit na nga, bibigay ka pa. Medyo ano, kasi bago pa lang born again, no, nasanay lang tayo sa ano eh. Basket. Yung nandun tayo sa kabila pa. Bahala na, maglangin ba. Yan. Pero ito na, tumagal na ako sa church kasi 6 na taon na ako ron eh. Tumagal na ako sa church. Ito na. Gusto ko na mag-serve. Na maglingkod sa Panginoon. Sabi ko, Pastor, gusto ko na po mag-serve sa ano, sa Lord. Sabi niya sa akin ng ano, pastor namin, no. Nagta-tights ka na ba? Sabi ko, hindi pa. Mag-tights ka muna, sabi niya sa akin. Doon pa lang, ay kita mo yung katapatan mo sa Panginoon. Sabi niya sa akin. Sabi nga no. Sabi niya, doon pa lang nakikita ng Panginoon yung katapatan, nakita pa lang yung katapatan mo sa Panginoon bago ka mag-serve. Sabi niya sa akin. Kahit mabigat, kapatid sa aking kalooban, binigay ko yung tights ko. Dahil alam niyo bakit? Gusto kong maglingkod. Amen? Gusto maglingkod sa Panginoon. Yung pakiramdam naman, kapatid, napakasaya. Yung binibigay mo, nakakapaglingkod ka na, tapos binibigay mo pa yung para sa Panginoon, yun nga yun, yung para sa gawain ng Panginoon. Amen po. Ito sikreto, Brad. Daming pagpapala. Siksik-liglig na pagpapala. Yun, hanggang mapunta na ako rito sa GCI. Classmate. Classmate ko yun sa EGR. Oh. Babata pa namin. Ha? 13 yata, 14 kami. Yun oh. Hindi, 14 ako, 13. 14. Kami magkakalasi doon eh. Yan, no? Babata pa namin, di ba? Babata namin sa Panginoon. Sorry ka daw. Ano ko ah. Yan. Ito na yan. Hanggang mapunta nga ako sa GCI, no? Sabi sa sarili ko, no? Madali ako makakapag-serve dito. Sabi ko. Kasi tighter ako eh. Madali makakapag-serve kasi yung sa kabilangan nagawa ko eh. Yung binigay ko yung tights ko sa Panginoon para makapag-serve ako eh. Pero dito, sabi ko madali makakapag-serve dito kasi tighter ako eh, sabi ko. Yung naalaman ko, magti-training ko pala muna. Daming training. Alam ni Bro Ronald yan, no? Agrali na lang po kasi niya, no? Ang daming training, kapatid, bago ka mapag-serve. Yun nga lang, kahit hindi ka nagta-tights, makapag-serve ka. Diba? Kamot ako rin. Yan, no? Yan. Yan nga, no? Yung nasimulan ko doon sa church ng Abu Dhabi, tinuloy ko po dito yon sa GCI. Mula nung dumating ako sa GCI, nandito na po ako. No? Na dumating sa Kuwait, FCCC pa kami. Sa Kuwait.
FCCC kami hanggang maging GCI, andito pa rin po ako. Pero kung maaga-aga, binigyan ako ng preaching ni pastor na lang, wala na ako rito. Kaya pala uli. Oh. Malamang wala na ako rito, baka yan yun. Yan, no? Eto na, i-share ko na sa inyo yung ano. Yan. Masaya naman, no? Kahit na hindi kalaki yung sweldo. Yan. Pero, pagdating ko rito, dito na ako sa Kuwait na. Trabaho na, kasama sila Richard Tilbarangel. Hindi naman ganun kalaki yung sweldo namin. Pero, hindi naman nagkukulang ang Diyos. Amen? Sa buhay natin, basta maging tapat ka lang. Ayan, kagaya niya, binigyan ako ng sariling bahay. Alam niyo naman, kapit-bahay ko si Berly, no? Kapit-bahay ko yan. Nasa iyo to. Oo. Sa kami, sa gedi lang ng subdivision. Yan, kapit-bahay kami. Kailan si Rhea? Ay, sino? Brother Chris Rhea. Sa likod namin. Tapos si Bro Hans nandun sa Imus. Tapos Bro Richard sa Silang. Tapos si Ronald sa GMA. PCI kami. Kompleto na. Diba? Asher. May worship team. May pastora. Tanggapin mo na. May pastora, Ay, nga pala, Lancaster. Munti ko na makalimutan, kapit-bahay ko rin. Lancaster, sa Gentry. Gentry. Asher tayo, pare-parehas. Bro Richard, anong ministry mo? Matagal pa yan. Matagal pa si Bro Richard. Ang start lang ng MC yan. Huwag mong pauwi. Ang start lang ng MC yan. Bira talaga. Yun nga, no? Ando na tayo, no? Meron na tayong meron na akong sariling bahay. Wow. Kami. Yan. Nakapagtapos na ako ng 2 kolehiyo. Wow. College. Yan. Yung alaga namin ni Mrs. medyo matanda sa anak namin. Nagtatrabaho na siya. Yung anak ko katatapos na ng OJT. Tambay sa bahay. Kaya pala yun. Di, under po lang yung school kasi nasa school pang report pa. Kaya yun Kaya alam niyo naman na pauwi na rin ako, di ba? Sasakyan. Sasakyan. Palo na, sakyan. Ano sakay mo Toyota, 2 lang naman, kundi Wigo, Vios. Claim it. Amen. Eto kaya alam niyo na pauwi na ako, di ba? Para asikasuhin. Yan. Naman yung pagpapala na ibibigay sa akin ng Panginoon dun sa Pinas. Ayan po. Kaya wag po natin pagdamot yung alam natin na para sa Panginoon. Kagaya ng tithes and offering. Yan. Basta magtiwala po tayo sa Panginoon at panghawakan ang kanyang mga pangako na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Yun lamang po. God bless you. Asher po, please. Sana may nadalutang yung aral sa aking pipigil. So, masaya bukas sa pumunta kayo. Ganos na ba? Surprise. Nag-comment surprise. Kala ko meron, may kapiron eh. O, let's pray. Lehan po natin ating ang ating mga alob sa Panginoon. Kasi sa akin. Okay. Dakilang Diyos, maraming salamat Panginoon sa Panginoon sa pagpapala Panginoon. Na alam po namin Panginoon na ito po ikaw niyo sa amin. Ibinabalik po namin Panginoon ng tapat sa inyo yung para naman po sa gawain ng Panginoon o Lord God. Tunay nga Panginoon Lord God na sa aming salita, wala kami magagawa Panginoon kung kami po talaga ihiwalay sa inyo Lord God. Ngunit po Panginoon sa inyong pagmamahal sa amin Panginoon, natutustusan po namin ang aming mga pangailangan o Lord God sa tulong niyo Panginoon. Lord, Lord, mahawakan ito na maayos Panginoon. Ang pagpapalang ito Panginoon ng tithes and offering o Lord God. At ito Panginoon, bless niyo rin po Panginoon ang bawat kumpanya Panginoon, ng bawat isa. Ingatan niyo rin po ng mga employers o Lord God. Tunay nga Panginoon Lord God na kayo Lord God ang may daan nito Lord God sa bawat isa. Muli Panginoon, maraming salamat sa biyaya, pagpapala,
Pag-iingat niyo po sa amin, ganun po sa aming pamilya. We praise and glorify, Panginoon. This is pray in Jesus' name. Amen. Pastor,